Good morning, Brad Jeff. Good morning and please be ready dahil kung meron ka mga events in Temacats at inuna ang southbound lane, malamang maapektuhan ka. But again, no pain, no gain, no Correct. guts, no glory, At sabi no nga ni- ID, no entry. Hindi, teka. Iba na yung no ID, no entry. Sabi ni chairman ay we have to bite the bullet. Yes, of Yun ang course. sabi niya. And I totally agree. Totoo naman. Kasi kung hindi ngayon, kailan? Okay, So, sir. ito na. Simula niyan? Ah, Kailan simula? March. Brad? March, baka March. birthday ni Ninang Tinamon Palma, March 29. March 29 yun ang regalo sa kanya. Masyado nang late yun. Baka birthday Yun ng ang ate ko, regalo. March 7. O baka birthday ng tatay ko, March 16. Okay. Baka naman birthday ng isa kong kaibigan, March 25. Baka sa birthday ni Pastor. Pero yun, paghandaan mo yun, Pastor. Tama, sa March ang simula niyan. Sana lang Brad Ted yung pag ginawa, yung matino na kasi nga yung C5 laging may Lagi may bako. crater eh. May crater Lagi daw. may crater. Sa C5 lagi may crater. O sige, ano natin yan? Ang tawag doon, ke-claim natin yan. Yung ba yun? Yung ba yun? Manifest. Manifest na. Manifesting na mangyayari. Oo, ito na. Okay, sige. May so, sulat tayo ngayong umaga. Okay, Brad, good morning. Good morning, good morning. Sige, tingnan natin yan. Eto na, Pastor. Galing ito sa ating kapatid na ang pangalan ay si Kath. Sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ito po ang sulat niya para sa Anong Say Mo, Brad? Dear Pastor Jeff, ako po ay sumulat upang humingi ng inyong gabay tungkol sa aking pinagdadaanan sa ngayon. Katatapos lang ng relasyon namin ng boyfriend ko. Isa sa naging dahilan ng aming hiwalayan ay ang issue ng priorities. Marami siyang activities kasamang mga kaibigan, kamag-anak at hobbies na halos hindi na niya ako mabigyan ng sapat na panahon. Kahit ilang beses na po namin itong pinag-usapan, parang hindi ko maramdaman na priority niya ako. Kaya sa huli, nagdesisyon akong mag-move on para sa sarili kong kapakanan. Ang mahirap sa sitwasyon namin ay magkasama kami sa trabaho. Araw-araw ko siyang nakikita at aminado ako na hindi madali ang mag-move on. May mga pagkakataong naiisip ko pa rin kung tama bang naging desisyon ko at kung paano ko maiiwasang mag-focus sa sakit at lungkot na aking nararamdaman. Pastor, paano ba mag-move on? Ano po ang tamang paraan upang mapanatili ko ang respeto sa sarili ko at sa kanya habang hinahanap ang araw-araw naming pagkikita sa trabaho? Gusto ko pong mapanatili ang kapayapaan sa puso ko at magpatuloy ng may pag-asa. Anong say mo, Brad? Yan ang tanong ni Kath. How to move on? Ako, dami makaka-relate dyan, Pastor. Yan ang salita, yan ang tanong na hindi mahirap, na mahirap sagutin. I'm sorry. How to move on? So, yung mga Gen Z at millennial na nakatutok sa atin ngayon, eto na. Anong say mo, Brad? Meron bang provision? Meron bang nasusulat? Yung bang 3-month rule na tinatawag? Oo. Sige. Alam mo, Ate Cha, ikaw dapat sumagot na to eh. Kung alam mo pulsuhan ng mga millennials eh. Anyway, well, pilitin natin na sagutin tong pinagdaanan ni Ate Kat. But before yan, Ate Kat, meron lang akong mahalaga isingit lang. May nasakyang Grab driver, Bernard Valencia Gasper Jr. Lagi raw nakatune in sa atin. Yung kasamahan ko po kahapon sa church, bilanggit niya, pagsakay ko, Pastor, nakikinig na agad ng Ted Filon na DJ Chacha Show. So, Kuya Bernard, tinanggap mo pa si Lord nung nag-share. Thank you so much. Thank you. Natanggap niya si Lord dun sa sinyer nung kaibigan kong si Ate Deng Patron. Ayan. At of course, belated happy birthday, Engineer Ronel Samson. Kahapon din, magkakasama kami. Anyway, pasukin na natin yung problema ni Ate Kat. Salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong pinagdadaanan. Naunawaan ko naman yan dahil ako rin nabigyan ng pagkakataon na magpalaki ng 2 millennials at the same time, sa church na pinastor ko before, napakadaming mga kabataan. At hindi ko alam edad mo, Ate Kat, pero nevertheless, I'm sure naiintindihan natin yung mga ganyang sitwasyon. Tama ka naman, na kung hindi ka priority, medyo mabigat nga yan dahil pag nag-asawa na kayo ng iyong, kung yung ex-boyfriend mo, kung natuloy kayo, sabi sa Bible, a man will leave his mother and father. There's a sense of exclusivity, okay?
and one will leave his mother and father and be united to his wife. So merong sense of exclusivity, may sense of stability. When you're united, you're stable. And sabi, and the two will become one flesh. There's a sense of intimacy. So yung tatlo na yan, mahalagang rekado ng pagsasama. Exclusivity, right? Stability, pagka united, walang magulong biyanan kasama and all. And then there's intimacy. So ngayon, tinanggap mo na yung desisyon. So, Ate Kat, ganito na lang. Since pinasok mo na yan, natural lamang na makaramdam ka ng sakit. Hindi ko alam gaano katagal kayo, pero nakakapanghinayang, pero nagdesisyon ka na which I believe, tama yung desisyon mo. Kasi kung mahilig sa barkada, tapos mag-asawa kayo, baka lagi ka naghihintay sa gabi kung kailan uuwi. Pero ang payo ko lang, tanggalin mo na yung bitterness and maybe lungkot o galit doon sa tao. Okay? Mahalaga rin mapatawad mo yung sarili mo kung meron ka mang nafe-feel na nagawa ko sa kanya to and all. Number 2, maging maingat ka sa pakikitungo sa kanya, Ate Kat. Dahil magkasama kayo sa trabaho, panatiliin mo na lang yung professional yung relationship mo. Iwasan mo na yung magbahagi ka pa sa usapan o kilos na outside the work scope, kumbaga. So, yun yung isa kong payo kasi pagka, alam mo yon, nagkakapi kayo, nagdi-discuss ng business, and then bigla ka nag-open up na naman, baka mahulog ka na naman, Number 3, mag-focus ka sa sarili mo, sa relationship mo kay Lord. Gamitin mo tong panahon na to upang mag-invest sa sarili mo. Sabi mo kasi parang buhay mo na ibigay mo sa Kanya, Balikan mo yung mga pangarap mo, yung hobbies mo, maybe activity na hindi mo magawa dahil sa Kanya noon. Ay higit sa lahat, madalas ka magsimba ngayon, manalangin at harapin mo yung direksyon sa Lord. Pang-4, iwasan mo yung mga what if mentality. Madalas natin iniisipin, what if hindi kami naghiwalay? Ano kaya mangyari kung Ate Kat, na-desisyon na muna yan, yun na yung tahakin mo. Kung lagi ka nakatiligon sa likod, paano kaya kung hindi ko siya iniwalayan? Wala ka mararating, kasi hindi ka nakaharap sa iyong landas na hinaharap. At panlima, ito na yung last, before ko ibigay yung Bible verse, surround yourself with positive and supportive people. Napakahalaga na to sa pinagdadaanan mo ngayong, Ate Kat. Maghanap ka ng mga kaibigan o pamilya na maaaring sandigan mo. Yung tamang suporta ba, kumbaga, mula sa mga taong nagmamahal talaga sa iyo at nagmamalasakit sa kapakanan mo. Huwag mong hayaan yung sarili mo mapag-isa. Naku po, dyan papasok yung depression and all at delikado yan. Kaya, Ate Kat, meron akong magandang verse para sa iyo na sana ay makatulong sa iyo. Sa Isaiah 43:18 hanggang 19, huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Ang sinasabi po ni God dito through Isaiah, forget the former things. Yung 2024, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang dalhin yung mga extra baggage mo, yung mga bisyo mo sa 2025. Yung lungkot mo, huwag mo nang dalhin yan kasi may ginagawa si Lord, hindi mo ba nakikita? And then sabi rito, gagawa ako ng mga imposible. Daan, highway, bukal, sa gitna ng disyerto. Imposible yan, disyerto yan. Walang daan at bukal dyan, pero walang imposible sa Diyos. Kaya, again, Ate Kat, sana'y nakatulong ang konting biblical principle na na-share ko sa iyo. Pagdadasal kita ngayon. Panginoon, nilift up namin sa iyo si Kat. Lord, alam naman namin na mahirap dahil ito ay relasyon. Ito yung namuhunan siya, kumbaga, nag-invest siya ng time, ng resources, ng effort. Kaya Panginoon, anumang pinagdesisyonan niya, at kung tama naman naging desisyon niya, panindigan niya to at kumuha ng lakas sa iyo at sa mga tao nagmamalasakit sa Kanya. Salamat Panginoon, even sa mga nakikinig ngayon na paano ba mag-move on. Lord, tahakin ang landas papunta sa iyo dahil yun lamang ang siguradong landas na tama ang aming tinahak. In Jesus' name, Amen. 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 And Lord, we pray, lagi niyo pong alagaan si Brad Jeff. Always bless his mission. Gabayan niyo po siya, alagaan lalo ng kanyang kalusugan at ang kanyang mga kasamahan sa mga nagpapalaganap po ng inyong magandang balita. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you very much, Brad Jeff. What a beautiful morning. Kasi nga po, beautiful ang ating napakinggan muli. Guidance po, hindi lamang dito po sa ating letter center na sikat,
para din po sa ating lahat. Yan din ang mahirap kuminsan, yung to move on from a situation. Okay? So, Brad Jeff, tomorrow ay bisperas na ng Miyerkules! Simula na naman ang countdown! Enjoyin ko muna yung day off ko ngayon, Brad Ted. Hindi Ayaw ko muna nga. iniisip yan. Okay. Sige, salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. At paano pala, yung sa mga gusto sumulat at humingi ng payo sa iyo, anong paraan? Nakakatawa, Brad Ted. May mga talagang sumusulat sa atin na mabibigat yung mga pinagdadaanan. Kahit po magaan lang para maging light naman. Napapasin ko, Ted, at siya, pabigat ng pabigat. Oo, iba-iba talaga pinagdadaanan nila. Yung Biyernes, parang yung tatay ko mamamatay. Parang sabi ko, Mahirap nga yun. Mahirap po yan. Pero, again, wala pong mabigat magaan sa salita ng Diyos. Merong solusyon dyan ng Bible. Amen. So, Brad Ted, pastorjeff.ph po ang aking Facebook channels. So, dun po kasi meron dong write a message to Pastor Jeff. Marireceive ko po yan. Pwede rin po mag-email kung medyo professional ang datingan natin, pastorjeff.ph@gmail.com. Tsak, meron tayong Viber. Makapagawa natin ng slide for ano yan. Yes, meron para po sa mga kapatid nating walang Facebook page at gusto nyo sumulat, mag-message lang po kayo sa Viber hotline namin. It's 0921-822-2290. Okay, Brad? Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.